Yun lang. Hello! Nakakatuwa po nangyari kay Ate Mabs. Naputol ang live ko. Hindi ko alam kung bakit pinutulan ako ng live ni Facebook. But anyway, nagbabalik ang inyong Ate Mabs dito po sa ating pong kwentuhan with Ate Mabs. Update para po sa atin pong low carb journey. Kanina po naka-live na ako. Tapos hindi ko alam kung bakit bigla ang nawala sa ere ang inyong Ate Mabs. Kaloka. Kinukwento ko pa naman sa inyo kung ano yung kakainin ko mamaya. Lulutuin pa lang pala. Tapos, nung upo na ako dito, ayan, bigla akong nawala. Kaloka naman. But anyway, nagbabalik na po tayo. Huwag kayong malito. So, hindi po nawawala ang inyong Ate Mobs. Andito pa rin po tayo. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, nagbabalik po tayo sa atin pong live kwentuhan with Ate Mobs. Dito po yan sa Ate Mobs TV. So magandang umaga po. So kaninang umaga po ng 6:30 ay daily devotion po yon na live. This time naman mag-live tayo kwentuhan with Ate Mobs at pagkwentuhan natin ang mga updates na patungkol sa low carb journey ni Ate Mobs. Mag-update lang po ako. Kumusta na nga ba ang stroke na ito? Praise the Lord dahil tayo po ay patuloy na binibigyan ng kalakasan ng Diyos para tayo ay makapagpatuloy sa atin pong misyon dito sa mundo. Kumusta po kayo? Nako, baka yung iba na nalungkot. Kasi bakit gano'n nawala si Ate Mabs? So hindi ko rin alam po, ba't bigla ako nawala? Okay naman yung internet ko. Mabilis na live lang po ito dahil tayo po ay malolobat na. Ang kulit lang, hindi ko agad na i-charge yung aking cellphone. Kaya hindi po ako na makakapag-live ng matagal ngayon. So, kumusta na po kayo? Mga ka-low carbs, ka-stroke, at mga kakwentuhan ko dyan. This is your Ate Mobs and welcome to Kwentuhan with Ate Mobs. Namiss nyo ba ang Kwentuhan with Ate Mobs? Kasi everyday po, hindi tayo uma-absent dun sa ating daily devotion para sa ating spiritual wellness. So this time naman, physical wellness naman ang pag-uusapan natin dahil naniniwala tayo na dapat binibigyan ng pagpapahalaga ang bawat aspeto ng buhay natin. At kasama dyan ang physical wellness. Okay, kaninang umaga po, spiritual wellness tayo. Naloka talaga ako kung bakit nawala ako bigla sa ere. Nakikita ko na may mga nagko-comment na Ano ba naman si Facebook? So, pwede pa rin po kayong mag-comment kayo dyan. Pag may mga tanong, clarification tungkol sa inyong paglo-low carb, ay magtulungan tayong sagutin yan. At tutulungan ko po kayo na masagot natin yan. Pag hindi kayang sagutin ni Ate Mabs, dahil di naman tayo doktor, kapag may kinalaman sa karamdaman, babalikan ko kayo dyan. Okay, so ako po ang mga sagot ko dito ay nagbabase lamang po ako sa akin pong personal experience sa aking paglo-low carb. Kaya po naman, hindi naman lahat alam na ni Ate Mabs. Nobody's perfect, di ba? Pero kung ang tanong ninyo, mga basic lang naman about sa paglo-low carb, lalo na kung ka-stroke kita, ay madali-madali natin masasagot yan. Hello, Mariko! Hello, Marico Marites Losito Lorin. Magandang umaga sa iyo. And good morning din kay Ate Jenny. Good morning, Ate Raquel Mejarito. Magandang umaga po sa inyo. Ayan, so welcome po sa atin pong kwentuhan with Ate Mabs. Dito lamang po yan sa Ate Mabs TV. I hope ay ma-approve tayo sa ating mga pinos, no? Kasi ang kwentuhan po ito ay update natin sa ating low carb journey. So kung matatanong ninyo, kumusta na si Ate Mabs? 2 years na stroke survivor and 3 years na naglo-low carb. Kumusta ka na, Ate Mabs? So praise the Lord and to God be all the glory. Tayo po naman ay binibigyan ng Diyos ng kalakasan para tayo makapagpatuloy, no, sa ating buhay. So tayo po ay naglo-low carb pa din. Tayo po ay seryoso, naglo-low carb pa din. At syempre, hindi po natin
pinapabayaan ang ating kalusugan dahil yan po ay isang bagay na dapat na ating iniingatan. Itong katawan na to na pinahiram ng Diyos sa atin. So, dapat lang po, no, na mag-ingat sa ating kalusugan. So, kumusta rin naman po kayo? I-update nyo naman ako dyan sa comment ninyo. Kung kumusta na ang inyong paglo-low carb. Nagpapatuloy ba? Yung iba ba ay napapagod na, ayaw nang magpatuloy? O yung iba ay nagsisimula pa lang na mag-low carb? Wala pong problema yan. Ano man ang inyong stage ng paglo-low carb, ay balitaan nyo naman ako. Ako naman po, patungkol sa akin, nagpapatuloy po tayo, no, sa paglo-low carb natin. Hindi po tayo nagpapabaya dyan. At hindi po tayo bumabalik na sa dati katulad ng una nating nagawa noon, no? At siniseryoso na po natin ang paglo-low carb dahil napakahalaga po nito sa ating kalusugan. At syempre po, dapat lang, no, na tayo ay mag-iingat, no, sa ating kalusugan dahil ang dami na pong mga sakit na lumalabas ngayon. At syempre, napakahalaga na maging disiplinado tayo, no, pagdating sa ating kalusugan. Dahil kung ano ang ginagawa natin sa ating katawan, ay siya ang magiging bunga nito. Kaya po para maiwasan natin yan, tayo ay mag-ingat-ingat po. Okay, so hello Ate Jenny. Sabi ni Ate Jenny, praise God, 2 years na ngayon na stroke po ako. Praise God. At ngayon ay malakas na. Kasama ko yan si Ate Jenny sa ating fellowship every Thursday. At praise God dahil malakas na siya, pinagaling na, at nang laki ng naitulong ng low carb sa kanya. Hello po Ate Hilda Prieto. Okay naman te, continuous. Yes. Kasi baka mamaya matagal na hindi nakapag-live si Ate Mabs ng low carb. Baka nanahimik na rin kayo sa inyong paglo-low carb ha? Huwag naman po. Tuloy-tuloy nyo lang dahil maging way of eating nyo na po sana or lifestyle na ang paglo-low carb. Sa mga hindi pa po kaya talaga masimulan ito, naiintindihan ko naman kayo dyan. Pero doon sa mga nakapagsimula na, ay ituloy-tuloy nyo na po yan. Huwag na po ninyong ihinto. At huwag po kayong mag-give up. Huwag po kayong mawala ng pag-asa na parang pag minsan napapacheat kayo, minsan parang gusto nyo nang huwag na ituloy, magdalawang isip kayo pag ganun. At magtanong din kayo. So, pwede po magtanong ngayon dito, yung may mga tanong kayo, mga lalo na doon sa mga nagsisimula pa lamang mag-low carb, ay magtanong po kayo ha. Hindi po masamang magtanong. Hello, Best Jane. Ayan, ako ang aking best friend. Congrats pala na-graduate na si Bunso mo. Yung pangalawa ko yun. Yung pangalawa ko, best, ang nag-graduate. And I'm so proud kasi nakatapos na siya ng 5 taon na architecture at 2 taon pang bubunuin para mag-apprentice para makapag-exam na siya, makapag-board exam. So, 2 years pa. And praise God, to God be all the glory. Ang bait ng Diyos, salamat sa Diyos dahil nakagraduate na po ang aking unika iha, si Micaela Dolls. Congratulations, anak! And happy birthday pala sa ating pong ka-group sa fellowship, si Ate Jinky Pelingon. Good morning and happy birthday to you. Happy birthday. Kung meron may birthday dyan, ha, pa-shout it out natin yan. So, ayan. So, may update tayo, no? Yung atin pong NLCB ay na-cancel. Meron po dapat tayong National Low Carb Day on October 5 sa Marikina. Kaya lang biglang nagkaroon ng announcement ang National Low Carb Day Facebook page na tayo po ay na-cancel po muna ang event na yan. So, maghintay lang po tayo for updates dahil sigurado naman matutuloy yan. Magbabago lang yung schedule kasi nagkaroon daw po ng conflict sa schedule. But don't worry dahil meron pong schedule ng Philippine Coconut Conference yata sa SMX on September 25 at nandun po si Sir Marco Reyes and of course si Dr. Brian Castillo and Dr. Copra. Mga guest speakers po sila doon at meron pong palibreng consultation si Dr. Bry. Basta mag-message po kayo sa kanilang Facebook page ni Kuya Gibo. Ayan. So, nakapost naman po sa ating pong Facebook account sa ating Mavs TV ang detalye patungkol dyan.
So mag-register na po kayo kaagad kasi limited lang daw po ang slots na yan. And that will be on September 25. So first Keto Conference po ata ito, kung di ako nagkakamali. So please be there. I will be there. Me and my Kuya Alan will be there and my Ate Linda. And by God willing, no, maka-attend tayo dyan at magkita-kita po tayo on September 25. 5 days before my birthday yan. Kaya be there. Magkita-kits tayo. So mag-comment naman kayo kung kayo nanonood ngayon and ano man ang inyong updates patungkol sa inyong paglo-low carb ay ilagay niyo sa comment section kung kumusta naman na kayo sa inyong paglo-low carb. Kasi matagal-tagal na rin po tayo hindi nakapag-live patungkol sa low carb. Kaya sabi ko makapag-live nga. Na-miss ko na ang pagla-live patungkol sa low carb. Kasi baka marami na sa inyong tumigil dahil hindi na po natin nabantayan ang ating mga ka-low carbs dyan. I hope ay nagpapatuloy kayo ha. Huwag kayong titigil sa paglo-low carb dahil napakalaking tulong po nito para sa ating kalusugan. So mag-share lang po ako ng ating live, no? Hindi ko pa na-share sa iba. Teka lang. Kaya siguro na hindi nila tayo makita yung iba. Sige po, mag-share tayo. Naka-live na tayo ngayon. Yan. Siguro nagtaka yung iba. Kanina po kasi nag-live na ako. Mga 10:05 yata yun. Tapos, bigla, naglakad-lakad pa nga ako dahil pinakita ko pa yung aking lulutuin na food ko mamaya. Tapos, bigla akong nawala. Kasi hindi ako makabalik. Talaga naman. Kaya sabi ko, wala, bakit gano'n? Hindi na ako makabalik. And ayun, nung nakabalik tayo, thank God, ito na po tayo ngayon. Nakapag-live na ulit. Ayan. So, mag-share lang po ako ng mabilis para makapag-join yung iba. Ayan. So, pwede po kayong mag-comment dyan, mag-update kayo, kumusta na ang inyong paglo-low carb. Sa mga baguhan po, pwede po magtanong patungkol sa low carb. Sa mga hindi pa, sa mga iba na nag-follow sa ating Mavs TV pero hindi low carber, dahil nag-follow sila dahil sila ay nag-a-attend ng ating daily devotion or nag-join sa daily devotion natin every 6:30 in the morning, ay huwag po kayong malito, no? Ito po ay patungkol naman sa low carb, patungkol sa kalusugan. Kasi sabi ko nga po sa inyo, dito sa ating Mavs TV, concern natin yung aspeto ng buhay, mga aspects of life na dapat yun po inaalagaan natin. Minimaintain natin maging maayos. Nandiyan ang physical aspect, mental, social, and emotional aspect. Andiyan din po ang financial aspect at most especially yung ating pong spiritual aspect. Yan po ang kabuuan ng nagiging topic natin dito sa ating Mavs TV. So, hindi lang po tayo more on spiritual, but also we're talking about health, di ba? In particular, low carb diet and lifestyle. Pero syempre, minsan nagkukwentuhan din tayo patungkol sa kalusugan, basta't may tanong kayo. Nag-tackle na rin ako ng topic dito about food supplements. Nag-topic na rin tayo about iba't ibang makakatulong sa atin para tayo ay maging healthy. Di ba? So, marami na tayong naging topic. So, hopefully, no, hindi tanggalin ni Facebook kasi sabi ni Facebook, tatanggalin niya na lahat ng mga naging live natin from the previous years. Wow, nakakalungkot naman. Hindi ko na siya ma-transfer, hindi ko na siya ma-save para ano pa ulit. Kaya, magsisimula tayo ulit ng bago. And I hope na i-follow din niyo at i-subscribe ang YouTube channel natin kasi doon po lahat na magiging live natin dito ay ililipat natin sa YouTube channel para kung mawala man dito sa Facebook, yung mga live natin ay mapapanood nyo pa rin sa ating YouTube channel. Kaya palambing naman po, pa-subscribe ng ating YouTube channel, Ate Mavs TV. Ayan. Ang daldal talaga ni Ate Mavs, no? Anyway. So, I hope na ayan, share ko lang. Ito, share natin. Kasi baka yung iba ay, kwentuhang pangkalasugan na po tayo.
Ayan. Paumanhin po Ako po ay naaano. Kasi ang daldal ko, no? Natutuyo agad yung laano ko. Namiss ko kasi kayo. Grabe. Alam niyo yun, nakakamiss kayo. Na hindi na tayo nagkukwentuhan ng patungkol sa low carb. Ayan. Sige po, ayan. Para makapanood kayo. Sinishare ko lang po sa atin pong mga ka-group. Live na po tayo. Yeah. Ayan. So, malito ha. Every 6:30 in the morning, live daily devotion para po sa ating spiritual wellness. Pag 10 o'clock naman, onwards, at nakita nyo naka-live ako, yan naman po ipatungkol sa physical wellness. Kalusugan naman tayo. Okay? So, huwag kayo malilito. So, mamaya po, katulad ng pinakita ko kanina doon sa una kong live na naputol, ang food ni Ate Mabs mamaya ay liempo. Yan. Ate May, ayan, yay! Happy po makakwentuhan ka ulit about proper health, Ate Mabs. Nakakamiss po kwentuhan. Si Kuya Alan naman, on my 18th hour of fasting currently. Yon. So, hello. Di ba na-miss ko rin kasi kayo, Ate May, pagpatungkol naman sa kalusugan, ano? Para maging interactive, maganda yan. Nagko-comment kayo dyan. Kung may tanong kayo, magtanong lang. Kasi hindi po matagal yung live ko ngayon dahil ako po ay malulubat. So, si Kuya Alan daw ay nagta-target ng 24 hours fasting today. Wow! Congratulations! Kasi di ba, kung kaya naman talaga, dahil pag fat adapted na po tayo, madali na po ang pagpa-fasting. Okay. So, sa mga baguhan na ngayon lamang po nag-tune in at sa mga bago lang na mag-start pa lang mag-low carb, baka nakikita na ninyo ang mga comment na yan. Si Kuya Alan, 18th hour na, 24 hours ang target niya. Si Kuya Alan po ay 3 years na rin pong nag-low carb. Okay, fat adapted na yan. So sa mga nagsisimula po, lagi lang po natin ito pinapaalala ulit, no? Baka nakalimutan ng iba at dun sa mga bagong-bago na naglo-low carb, huwag muna po kayong mag-fasting. Okay? Yung fasting po ay hindi po minamadali. Okay, doki? So pag nag-fasting kayo, yan ay natural na mangyayari sa inyo. Kasi once na ang katawan ninyo ay fat adapted na, ibig sabihin, hindi na kayo nagugutom. Kahit matagal na yung oras, yung pagitan, di pa rin kayo nagugutom. Di ba? Di ba parang 18 hours na, 20 hours, hindi pa rin nagugutom. Yun yung mga sign na fat adapted na kayo. Pero pag kayo nagsisimula pa lang sa low carb, tapos pinipilit ninyong abutin yung 18 hours, pero on that 14th hour pa lang gutom na kayo, ay huwag niyong gagawin yun, ha? 14th hour pa lang, kung baguhan kayo, gutom na kayo, abay kumain na. Okay? Pero kung 14th hour at sinubukan yung kumain ng asin, uminom ng tubig, tapos nawala yung gutom, tuloy nyo yung fasting. Pero kung talagang gutom na kayo, may panginig na, pasakit na ng ulo, abay, kumain na. Okay? Huwag nyo pong puwersahin ang pagpa-fasting, ha? Kasi sabi nung iba, Ate Mabs, kaya yung 18 hours, kaya yung 24 hours, gusto ko ding mahit yon. Nahihit po talaga yan. Pero relax lang. Hinay-hinay lang. Nahihit natin yung 24 hours na yan, or 18 hours, 20 hours na yan, basta fat adapted na tayo. As long as yung katawan mong nagsasabing kaya mo pa. Kaya nga, lagi natin sinasabi dito sa pag-low carb, always listen to your body. So sa mga nagsisimula po ng low carb, yung pong fasting, okay na muna sa inyo yung 12 hours. Kung 7 o'clock kagabi ang inyong last meal at ika-12th hour yung 7 a.m. kanina at nagutom na agad kayo, kumain na kayo. Okay? Sa nagsisimula po, mabilis ang pakiramdam ng gutom. At habang tumatagal na tama ang pag-low carb na ginagawa ninyo, magugulat kayo. Humahaba na yung oras na hindi kayo nagugutom.
And that is a good sign. Okay? So, ganun po yun ha. Kasi, hindi tayo dito nagpapakagutom. Okay? Huwag yung, akala kasi ng iba, naku, nagpapakagutom itong mga low carber na ito. Akalain mo, wala pang kain, simula pa kaninang umaga. Diba? Doon sa mga hindi po nakakaunawa at naiintindihan ng tamang paglo-low carb, yun talagang iniisip nila. Akala nila nagpapakagutom tayo. Hindi po tayo nagpapakagutom, ha? Katawan mismo natin ang nagsasabi, hindi pa siya gutom because fat adapted na tayo. O, ayan, no? Nagsisignal na si cellphone ko, 20% na lang daw ako. Kasi po, nung after ko mag-live kaninang umaga ng daily devotion, hindi ko na i-charge itong cellphone. Nakalimutan ko. Kaya tuloy, ayun. Nung naisipan ko na mag-live ngayon ng tungkol sa low carb, konti lang ang battery ko. Kaya po pagka mamaya medyo magpapaalam na rin tayo agad. So, ito naman po ay, huwag kayong mag-alala, sisikapin natin na at least every other day or kung kakayanin na every day makapag-live tayo, ay gagawin natin. And abangan niyo po kami on Saturday. Kami talaga, clean ko na yan. Magkikita-kita kami ng aking Kuya Alan at ng aking Ate Linda. And I hope na makapag-live kami ng patungkol sa low carb para makumusta ko rin sila live. Kukumustahin natin sila sa kanilang paglo-low carb para makita nyo, no, na kami po ay nagpapatuloy sa paglo-low carb. Ayan, so, nakakatuwa. I hope malinaw sa inyo, no, yung pagpa-fasting na diniscuss ko. Kasi napakahalaga po niyan na maunawaan natin ang tamang pagpa-fasting. And syempre, yung pagpa-fasting na yan, bago mo gawin, dapat doon ka muna sa low carb nutrition. Dapat tama yung pag-low carb na ginagawa mo. Tama as in, sinusunod natin yung food guide or food list nila Dr. Iris Radev o Dr. Grace Rohotan. So, pakita ko sa inyo. Kasi, ayan. Nung minsan, nag-post si Kuya Alan sa group namin at nire-remind kami sa group namin ng mga kamag-anakan na naka-low carb. Kung natatandaan pa ba natin ito? Ayan. Or ginagawa pa ba natin ito? Okay, so ito po yung food list ni Dr. Grace Rohotan at ito naman yung food list ni Dr. Grace Rohotan, Dr. Iris Radev. Ayan. So magkaiba po yan at iyan talaga yung may kopya ako niya na hard copy at pinalaminate ko pa. Ayan. Kasi before po, nung nag-start ako sa low carb, alam ng mga followers natin yan, hindi ko po ito sinunod. Kaya pumalpak ako. Kaya po I suggest sa mga baguhan na naglo-low carb, gamitin po ninyo ito as a tool, as a guide. Okay? Ang laking bagay po nito. Para hindi kayo tanong ng tanong. Na every time kayo ay may gustong kainin, tumingin ka lang dito. Ay, pasok siya. Okay, pwede pala to. Ay, naku, nasa caution list pala to. Hindi pwede to. Nagpapagaling pa ako, wag muna yan. Kasi once nagpapagaling pa po kayo sa inyong kalusugan, wag muna kayo sa caution list at lalong wag kayo sa danger list. Dito lang kayo sa safe list. Okay? At kung naman kay Dr. Iris Radev ang gagamitin yung food list, dito lang kayo sa go section. Huwag kayo sa stop at huwag kayo dun sa yellow. Okay? Kasi sa pause na tinatawag. Kasi hindi po makakatulong yan kung nagpapagaling pa kayo. Mag-strict, clean, low carb kayo pag kayo ay may karamdaman. Mahirap po makipagsapalaran ha. Huwag kayo yung gaya-gaya. Yan, lagi ko sinasabi yan. Huwag kayong gaya-gaya. Hindi po yung way of paglo-low carb ko ay dapat na way ng paglo-low carb mo rin. Nakadepende yan sa need mo, sa condition mo, at sa iyong goal. Okay? Kasi meron po mga bata pa, gusto nang mag-low carb, walang karamdaman, iba po yung way ng paglo-low carb mo sa way ng paglo-low carb ko. Ako kasi, stroke survivor, may sakit, na nagpapagaling, kaya strict clean low carb ako. So pag strict clean low carb, talagang as in pati treats and goodies na matatamis na yan, kahit low carb sweetener pa yan, out muna po sa atin yan. Talagang strict and clean, dito lang kami sa safe list. More on proteins and fats. Meat,
Diba? Chicken, fish, dun lang talaga kami. Pero, kung kayo ay mga bata pa at wala naman kayong karamdaman, although hindi naman talaga natin alam kung wala nga ba kayong karamdaman, pero kung malakas pa kayo at bata pa, pwede kayo mag-liberal low carb. Lalo na kung mga nag-weights kayo at bata pa, pwede kayo liberal low carb. So, may iba't ibang klase po ng paglo-low carb and I'm sure alam nyo na yon. Ayan. So, dapat alam nyo na yon sa mga datihan na dyan. Sa mga baguhan, meron po tinatawag na liberal low carb, moderate low carb, ketogenic, at meron pong carnivore. So, iba-iba po yan. Saan po nagkakaiba-iba yan? Sa carbohydrates or sa net carbs allowance. Kasi meron na naman, allowed din naman tayo. For example, liberal ka. So, 100 to 150 net carbs allowance. Allowed ka. Meron kang allowable net carbs per day. So, kung moderate ka naman, 50 and below. Pag naman ikaw ay ketogenic, 20 net carbs and below. Kapag carnivore, 0 carbs ka na talaga. Okay? So, alin ka doon? Dapat malinaw sa atin yan, lalo na sa mga nagsisimula sa low carb. Huwag po tayong basta-basta lang, okay na, narinig ko ganito lang, okay na ako doon. Hindi po. Hindi po tayo pare-pareho. Okay? Napanood ko kasi kay ganito. Ganito ginagawa niya. Ganyan na rin gagawin ko. May sakit ka pala. Iba sa'yo. Sa mga may karamdaman na talagang existing yung kondisyon, sakit sa puso, diabetes, kidney failure or kidney problems, lalo ng mga CKD, please, we suggest mag-consult kayo sa low carb doctor para magabayan kayo ng tama. Para hindi tayo magkamali. Okay? Kasi diet po yan iibahin mo yung way of eating mo. At kailangan seryosohin mo yan. Hindi pwedeng wala sa yung tumitingin. Baka magkamali ka. At pag nagkamali ka, posibleng magkaroon ng epekto sa iyo yan. Kaya marami po ang taong nagni-negative sa paglo-low carb kasi ginagawa nila to ng DIY, do it yourself. So, hindi po dapat ganun. Okay? So, marami na po akong videos na nilabas patungkol dyan. Pero inuulit ko lang para baka nakalimutan ng iba. At I'm sure, sa pagre-review, pagre-refresh, oo nga, no, matatandaan nyo ulit na, oo nga pala, dapat ganito pala. Oo nga pala, nakalimot na naman ako. Kaya tuloy, yung iba, nagkakaroon ng mga discomfort. Ang tagal-tagal ko na lang low carb, Ate Mabs, ba't ganon? Biglang sumakit yung ganito, ba't ganon? Nag-cramps ulit, bakit ganito? Kasi, minsan, yung mga matagal nang naglo-low carb, may mga nakakalimutan na sila sa basic ng tamang paglo-low carb. Diba? Kasi para bang, yun at yun ang ginagawa mo, kala mo laging lahat na lang tama. Pero meron ko palang nakakalimutan. Okay? I hope nakatulong tayo dyan. Ayun. So, ayan, sabi ni Kuya Alan, I am practicing fasting as practice for my health improvement. Ayan. Si Kuya Alan ay may sakit sa puso. 30% na lang po ang kanyang, nagpa-function ang kanyang puso. Pero siya po ay malakas. Nagtatrabaho pa. To God be the glory. Ang galing ng Lord sa buhay niya. Diba po? So, malaking tulong. Sabi nga, hindi natin sinasabi na pag naglo-low carb na kayo, hindi na kayo magkakasakit. Pero ang maganda doon, kung may sakit ka na, may iwasan yung paglala ng sakit mo. May iwasan yung complications ng sakit mo. Pag naman wala kang sakit, mape-prevent yung pagkakasakit. Diba? Pero magkasakit ka man, hindi agad yung malalala na sakit. Hindi agad stage 4. Magka-cancer ka man, baka bukol lang. O baka magkabukol ka lang pero hindi cancerous, benign lang. Yung mga ganon. Diba? Kasi minsan nagiging mindset ng iba, pag ako nag-low carb, din ako magkakasakit. Ay, nako, hindi po totoo yan. Diyos pa din ang may hawak ng buhay natin. Hindi po tayo. Yung pong ating ginagawa dito na pag-share sa inyo, pag-inspire sa inyo, pag-motivate about pag-iingat sa ating sarili, ay dapat lang natin ginagawa as part ng pagdidisiplina sa ating sarili. Kasi unang-una, ito pong katawan na ito ay hiniram lang natin sa Diyos. Siyang may-ari nito. So, ingatan naman natin. Huwag nating sirain sa paninigarilyo, huwag nating sirain sa mga pagkain hindi naman makakatulong, mga pagkain walang sustansya. Diba? Tulungan natin ang ating katawan. So, ingatan natin ito sa pamamagitan ng pagkain na masustansya pagkain, tamang pagtulog, tamang pag-inom ng tubig, dami ng pag-inom ng tubig, tamang pagpapahinga, tamang pagpapaaraw,
So, yun yung mga bagay na dapat natin ginagawa. Nang sa ganun, maiwasan natin ang pagkakasakit. Kasi atin tong katawan na pinahiram, ingatan naman natin. Di ba? Pinahiram sa atin ng Diyos, ingatan natin. Mag-exercise tayo kung kinakailangan, mag-jogging, mag-walking, sa mga low carbers, talagang very tayo dyan sa anong tawag doon? Resistance training, di ba? Magbuhat. At syempre, kailangan may gabay. Kaya nga po, may mga low carb coaches din tayo dyan na mapapanood niyo sila. Coach ninyo, Coach Matthew, si Coach B, si Mrs. B, si Coach Gisela, di ba? Na makakatulong sa atin si Coach Riz para matulungan naman tayo when it comes sa ating physical exercises and resistance training. Yun. Mas mahalaga po yun. Di ba? Sabi nga, pag pinabayaan mo yung katawan mo, nagkasakit ka, nasa iyo na yun. Di ba? Kasi pag disiplina sa katawan, tayo may hawak nito eh. Pinahiram to sa atin, alagaan natin. Huwag na tayo matigas ang ulo. Hello, Sis Marian! Kumusta ka na? I miss you na. Hello, Sis. Hello po, Kuya Alan. Sana mamit kita minsan dyan kila Sis Mabs. Yan. This coming Saturday, nandito sila. Ay, kaya lang hindi pala kami dito mag-stay. Doon kami sa bahay ng anak ko. Sa Muson. Sayang. Malay mo, Sis Marian, magkita tayo sa September 25. Diba? Doon sa conference, sa SMX. Doon kami. Pupunta kami doon. Mag-attend tayo doon. Maganda yun, makapag-attend tayo. Kita-kits tayo doon, Sis Marian. On September 25. So, ang battery ko ay 14% na lang. Okay pa naman siya. Nawala tuloy si Ate Ella. Nag-hello na siya kanina nung naka-live ako nung umpisa. Naputol po kasi yung una kong live. At ngayon naman, ayan, nag-live ako ulit. Kaya pangalawang live ko to. Pinakita ko pa naman yung lulutuin kong liempo kanina. At saka yung leftover na hipon. Initin ko na lang yun, ulam na yun. Tapos meron pa akong tortang, repolyo. Yung natirang repolyo yung ginisa, tinorta namin. Diba? Ganun talaga eh. Kasi pag ayaw nilang kainin yung ganon, repolyo, tinorta namin. Tinorta ng aking pangalawang anak. So yun lang naman po ang update ko sa inyo ngayon. At konting tips lang para sa mga nagsisimula. Again, I am not a doctor. Okay? Hindi po tayo doktor, pero tayo po ay nagbabahagi sa inyo ng patungkol sa ating kalusugan based on my own experience. Diba? Kasi sobrang dami na po yung na-experience ni Ate Mabs patungkol sa kalusugan. Nandiyan na-stroke na tayo, nandiyan sa paglo-low carb natin, nandiyan na-dehydrate na tayo. Nandiyan sumasakit din ang ulo natin minsan, nandiyan nahihilo, nandiyan bumaba rin ng gusto yung blood sugar, nandiyan nagka-cramps tayo, nandiyan namamanas yung paa. So sa dami na na-experience ko for 3 years sa paglo-low carb, ay marami na rin po naman ako may babahagi sa inyo kung ano ang mga ginawa ko at kung paano ko ito nalampasan lahat. Diba? Lagi nyo sasabayan ng prayer. Ang kahit na anong ginagawa nyo sa buhay nyo. Kahit po pag-low carb, sabayan nyo lagi ng panalangin. Huwag nyo iwanan si Lord. Diba? Kasi importante po yan. In everything, diba? In all your ways, acknowledge Him. Trust in the Lord with all your heart. Yan. So, again, remind ko lang kayo sa ating food guide. Sa ating food guide ni Dr. Iris Radev at Dr. Grace Rohotan. Gamitin niyo pa rin po ito. For me, this is very effective. Lalo na dun sa mga ligaw na ligaw, yung mga feeling nila, hindi ko alam gagawin ko, hindi ko alam yung susunod kong gagawin, anong kakainin ko, nasa listahan na po lahat yan. Mas marami ang pwedeng kainin kaysa sa mga hindi kakainin. Kaya huwag kayong matakot mag-low carb. Sabi ng iba, Ate Mobs, wala nang kakainin sa paglo-low carb. Paano yan? Ano na lang kakainin ko? Kung magbabase kayo dito sa food list, mas marami ang pwedeng kainin kesa sa hindi pwedeng kainin. At doon sa paminsan lang pwedeng kainin, lalo't walang mga sakit. So, hindi totoo na wala nang pwedeng kainin ang mga naglo-low carb. Napakarami. Kaya nga gusto kong gamitin nyo to. Dahil pag ginamit nyo to, marirealize mo, ang dami pa palang pwedeng kainin. Diba? At tamang pagkain pa ang makikita nyo sa listahan na yan. Kaya gamitin nyo yan. Lalo sa mga nagsisimula
pa lamang. At kung kayo naman, datihan ng naglo-low carb, as a review, a refresher, basahin at balikan ang food list na ito. Okay? Baka kasi, mamaya, sobrang tagal nang naglo-low carb, nakalimot na sa ibang mga dapat at hindi dapat kainin. Okay? So, yun lamang po for today. Hello, Ate Ma. Yes, miss you too, sis. Sobra, miss you. So, yun lang po. That's it. Pansit. Yun lamang po for today. Gusto ko lang mag-update sa inyo at gusto ko lamang po kayong kumustahin, balitaan ng mga updates ni Ate Mabs at konting mga tips lang at konting paalala ni Ate Mabs sa inyo para nang sa ganun ay nasa on track pa din tayo. Tama pa din yung ating nilalakbay sa ating pong paglo-low carb para hindi tayo magkamali. So kung meron kayong mga tanong at gustong itapik natin dito, ay pilitin natin na sagutin yan at itapik natin dito sa ating pong kwentuhan with Ate Max para tayo po ay hindi po tayo mawala sa sirkulasyon ng tamang paglulukan. Yan, sabi ni Ate Hilda, siya daw ay malulubat na rin. Kumusta na po kayo ni Kuya Vicente? Ayan, praying and hoping na kayo ay nasa magandang kalalagayan at patuloy na lumalakas ang inyong pangangatawan. God bless po sa inyong mag-asawa. So yun, kita-kits po tayong muli. Hopefully tomorrow, kung hindi, Sabado tayo magkita-kita sa atin pong next episode ng Kwentuhan with Ate Mabs. Praying na makasama natin si Kuya Alan at si Ate Linda on Saturday sa atin pong pagla-live dito po sa Ate Mabs TV Facebook page. Kaya po, kung hindi ka pa naka-follow, mag-follow ka na para hindi ka po ma-outdated. Para updated ka sa lahat ng mga kwento ni Ate Mabs dito po sa Ate Mabs TV. At kung kayo naman ay sa YouTube madalas manood, ay pwede nyo rin pong i-follow at i-subscribe ang Ate Mabs TV YouTube channel. Ayan, up na po yan and running. At ito po ang ating live na ito, ilalagay natin doon. Para po lagi kayong updated. Hindi man nyo mapanood sa Facebook, pwede nyo mapanood sa YouTube, replay, any time of the day. Okay? Okay naman po si Mr. at me. Bible study na rin po dito. Praise God! Thank you, Lord. Ayan. Kailangan po natin dapat balanse. Diba? Meron ng physical wellness, meron pang spiritual wellness. Okay, so maraming salamat pong muli sa inyo. And I hope to see you all again on Saturday para po sa ating another episode ng Kwentuhan with Ate Mabs. Magkita-kits po tayo ulit Sabado. Bye-bye! 10 o'clock po tayo kapag kwentuhan pangkalusugan. 6:30 naman ng umaga kapag ka po kwentuhang pang-spiritual. Yan. Spiritual wellness, 6:30 a.m. and 10 a.m. physical wellness. God bless everyone. Magkita-kits po tayo muli Saturday. Dito lang naman po yan sa Kwentuhan with Ate Mabs. Bye! God bless everyone. Always remember, God loves you.